Mahilig ka din ba sa orchids? O baka naman, nangangarap kang mag-alaga nito? Bago ka magsimula, may mga bagay na kailangan mong malaman. Hindi sapat na maganda lang ang halaman. Dapat alam mo din kung ano ang hindi mo dapat gawin para hindi ito mamatay at magpatuloy ito na mabuhay. Handa ka na bang tuklasin ang mga pinakamalaking pagkakamali na kadalasang ginagawa ng mga baguhan? Ang bawat maling galaw ay may epekto sa buhay ng iyong halaman. Kaya naman ating tuklasin sa video na ito kung ano-ano ang mga bawal na gawin sa halamang orchids. Ang maling pagdidilig ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng isang orchid. Alam mo ba na ang sobrang pagdidilig ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit nasisira o namamatay ang mga orchids? Huwag sanayin ang sarili na araw-araw itong diligan. Karamihan sa mga orchids ay hindi nangangailangan ng ganoong kadalas na tubig. Kapag nalunod sa tubig ang iyong orchids, ang ugat nito ay maaring mabulok, na siyang dahilan ng tuluyan nitong pagkasira. Sa halip na lumaki, ang sobrang tubig ay magiging sanhi ng unti-unti nitong pagkamatay. Tandaan, ang mas marami ay hindi laging mas mabuti pagdating sa pagdidilig ng orchids. Huwag magdidilig ng tap water. Alam mo ba na ang ordinaryong tap water ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng iyong orchids? Iwasan itong gamitin, lalo na kung ito ay may mataas na chlorine o mineral. Ang mga kemikal na ito ay nakakasama sa mga ugat at nagdudulot ng dahan-dahang pagkamatay ng halaman. Ang tamang solusyon, mas mainam na gumamit ng distilled water o tubig ulan. Kung hindi ito available, may simple at epektibo kang magagawa. Kumuha ng isang timba ng tap water. Iwanan itong nakatenga sa loob ng 24 oras. Sa ganitong paraan, ang chlorine at iba pang masasamang chemical ay mag-i-evaporate at magiging ligtas na itong gamitin para sa iyong mahal na orchids. Tandaan, ang kalidad ng tubig ay mahalaga sa pagpapaganda ng iyong halaman. Huwag itong ilalagay sa lugar na mayroong direktang sikat ng araw. Kahit mahilig sa liwanag ang mga orchids, hindi ibig sabihin na kaya nitong masikatan ng matinding init. Ang direktang sikat ng araw ay sobrang tapang para sa kanilang mga dahon. Para itong balat ng tao. Kung direkta kang nakabilad sa araw, masusunog ka. Ganon din ang mangyayari sa iyong orchids. Sa halip na magdulot ng kinang, ang matinding init ay mag-iiwan ng sunog na marka at magiging sanhi ng pagkasira ng mga dahon. Ilagay ito sa isang lugar na may filter na liwanag o kaya sikat ng araw sa umaga lamang. Sa ganitong paraan, siguradong magiging malusog at mamumulaklak ng husto ang iyong alaga. Huwag itong itatanim sa lupa. Kung sanay kang magtanim ng halaman sa ordinaryong lupa, kailangan mong baguhin ang nakasanayan. Hindi tulad ng ibang halaman, hindi pwedeng itanim ang mga orchid sa karaniwang lupa. Dahil sa kanilang likas na tirahan, karamihan sa mga orchids ay namubuhay sa mga puno, kung saan ang ugat nila ay nakakapit lang at malaya sa dumi. Hindi sila sanay na mababad sa lupa, na siyang dahilan kung bakit madaling mabulok ang kanilang mga ugat kapag itinanim sa karaniwang potting soil. Sa halip na lupa, gumamit ng specialized potting mix na ginawa para sa orchids. Ito ay may mga sangkap na tulad ng bark o uling na nagbibigay daan para makahinga ang ugat at hindi mabulok. Sa ganitong paraan, siguradong mas magiging malusog at mamumulaklak ang iyong alaga. Huwag gumamit ng paso na walang butas sa ilalim. Ito ay isang malaking pagkakamali na maaaring maging sanhi ng pagkasira ng iyong orchids. Ang mga butas sa ilalim ng palayok ay napakahalaga. Ito ang daanan para mag-drain o maalis ang sobrang tubig. Kung wala ang mga butas na ito, mananatili ang tubig sa loob ng paso at magiging sanhi ng pagkaagnas ng ugat o pagkabulok. Sa halip na maging malusog ang iyong orchid, ay dahan-dahang mamamatay dahil sa pagkalunod sa sarili nitong tubig.
Para siguradong malusog at mamulaklak ang iyong orchids, tiyakin na ang gagamitin mong paso ay may sapat na butas para makahinga ang ugat at makadaloy ang tubig. Huwag putulin ang ugat ng orchids. Huwag basta-basta magpuputol ng ugat. Ang mga ugat na tumutubo sa labas ng palayok o paso na tinatawag na aerial roots ay normal at mahalaga. Huwag mo itong ituring na sakit sa mata. Sa halip, ito ay tanda ng malusog na orchids. Tumutulong ang mga ugat na ito na makakuha ang halaman ng moisture at nutrients mula sa hangin. Ito ay tulad ng isang karagdagang bibig na sumisipsip ng pampalakas na nagpapalusog sa buong orchids. Kaya bago ka maglabas ng gunting, siguraduhin na ang puputulin mo ay ang mga ugat na tuyo na at malambot na. Kung ito ay matigas at buhay, pabayaan mo lamang ito. Sa ganitong paraan, masisiguro mong patuloy na mamumulaklak at lalaki ang iyong alagang orchids. Huwag itong madalas na ilipat ng paso. Hindi tulad ng ibang halaman, mas sensitibo ang mga orchids sa pagbabago. Kung ang potting mix mo ay mukhang bago pa at hindi pa masyadong siksik ang ugat, huwag mo munang palitan ang palayok. Ang madalas na paglilipat ay maaring maging sanhi ng matinding stress sa halaman, na siyang dahilan para huminto ito sa paglaki o tuluyang malanta. Tandaan, ang kaligayahan ng iyong orchids ay nakasalalay sa pagiging stable ng kanyang kapaligiran. Bago mo ito ilipat, siguraduhin na ito ay talagang kailangan. Tulad ng kapag ang ugat ay sobrang siksik na o luma na ang potting mix. Sa ganitong paraan, siguradong mas magiging masaya at mamumulaklak ang iyong alagang orchids. Ang mga simpleng paalalang ito ay tiyak na makakatulong upang maging malusog at patuloy na mamulaklak ng maganda ang iyong mga orchids. Ano ang masasabi mo ka-urban sa mga nabanggit namin na mga bagay na huwag gagawin sa orchids? Mayroon ka bang karagdagang tips na hindi namin nabanggit sa video na ito? Ibahag ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.